ayan na. Eto na ang resulta mga kababayan ng pag-aangas itong mga minority senators dahil palagi nilang binibira at inaatake ang majority. Akala siguro nila mga kababayan walang alas itong grupo ni Senator Cayetano para gantihan itong mga pambubuli nitong mga minority senators mga kababayan. At ang isa sa paghihiganti ng majority ay etong pagtalaga ni Senator Marcoleta mga kababayan sa flood control fund na hearing sa skandal na yan. Yan kasi bira sila ng bira mga kababayan. Inilagay na nga si Pia Cayetano tapos patuloy pa rin sila sa pagngangat-ngat. Ayun, gumawa ng subcommittee na kung saan ang mag-head ay si Senator Marcoleta. Nabulaga na naman ang Bulaga 11 mga kababayan na kung saan allergic sila kay Marcoleta na mag-handle dyan sa flood control fund dahil mabibisto sila. Yan mga kababayan ang kanilang karma. Panoorin niyo po ha. Yung bagong development ngayong araw din, yung schedule po ng resumption ng flood control probe, June 4. Ayun, June 4. Webes ba yata yan? O Merkules. So, this coming week, Webes. Webes. At mga kababayan ha, so far, mayroong live si Senator Alan Peter Cayetano. Buo pa rin mga kababayan ang 13. Solid pa rin mga kababayan ang kanilang panata na hindi sila kakalas sa isa't isa. Ang nagkakalat lang ng intriga mga kababayan ay etong mga minority. Gusto nilang pag-away-awayin at saka mag-isip ng masama mga kababayan ang mga majority sa kanilang bawat isa dahil nagsusow sila ng intrigues mga kababayan. Nagtatanim sila ng intriga na may dalawang kakalas at magtatraidor. Yun pala mga kababayan, intriga lang pala yan ng mga buang mga kababayan ng mga minority para masira. Nagchichismis mga kababayan para masira ang samahan ng majority. Ang mga buwisit na talaga tong mga bagoong Anong tingin mo dyan, sir? Sabi po ni Tito Sen, hindi pwede. Tuta Sen, Hindi pwede yung subcommittee dahil illegal daw. hindi pa yan approved ng committee. And by the way, ang chair ng subcommittee, Illegal. si Senator Rodante Marcoleta po. Ayan. Allergic sila. Dahil sa mga pinaggagawa nitong minority senators, yung mga pag-walk-out nila, yung pagbalandra nila, at kuminsan pati yung mga masasakit na salitang pinagsasasabi nila kontra sa new majority, nagkatikisa na. No? Dati si Senator Pia Cayetano ang elected na chairperson. Sana si Pia yung mga kababayan. Hindi masyado sanang madugo para sa minority yan. Pinok nila ng pinok, tinrigger mga kababayan. Ayan, nakakita ng bagong estratehiya. Gumawa ng subcommittee na kung saan chairperson si Senator Marcoleta. Still the chairperson. Pero ngayon, gumawa ng subcommittee specifically for the flood control scandal. At ang mamumuno dyan ay si Senador Rodante Marcoleta. Alam naman natin, allergic ang palasyo at allergic ang mga korap. No? Yung mga saksakan ng sakim dito sa ating pamahalaan. At si Rodante Marcoleta na ang chairman ng subcommittee na yan. Hanggang mga kababayan, kapag mag-i-start yan, posible talagang arestuhin nila si Senator Marcoleta sa plunder para hindi na makadalo at hindi na makapag-hearing mga kababayan dahil sinampahan na nila ng kasong plunder. Ay, hindi pa sinampa pero nagpaplano na sila mga kababayan, nag-case build up na sila. So, kung siguro, kung hindi ganyan ang minoriya, no? Yung 11 at hindi sila ganyang wika nga yung pinakikita nilang asal ay hindi masyadong kontraryan, masyadong kinokondena yung new majority. Hindi siguro umabot sa ganyan. So, ngayon? Ang aasim mga kababayan ang aasim, kagaya ng asim ng kilikili ni Admiral. Mas mabigat ang magiging taga-usig ng flood control scandal. Opo, sir, ano sa tingin nyo yung pakakaabangan ng taong bayan? Kasi Huwebes pa yung flood control probe. Meron pa tayong Lunes, Martes, Miyerkules. Marami pa pong mangyayari. Sana hindi pa magpalit mga kababayan At sana wala nga mag-traidor. Pero so far mga kababayan mukhang wala naman. Pero mayroon talagang dalawa na medyo duda na tayo. Pero sana hindi pa. Para as long as mga kababayan, kahit isa lang na hearing, tapos doon na bulat-lat lahat mga kababayan, 18 Marines. I-drop na talaga mga kababayan ang mga pangalan na dapat i-drop.
pati na kay Marcos sa pangalan. Yan, inaantay natin. Okay. Kung ang ang tinutukoy mo, MJ, ay yung posibilidad na magkapalitan na naman ng Senate President o ng liderato ng Kamara ng Senado sa Lunes, palagay ko'y malabo nang mangyari yan. No? Sana di lang Anghel ka, Manong. They because of their actuations, yung new minority, because of their actuations, dahil lalong, napakabuli, no? pinanindigan na ng mga miyembro ng new majority yung kanilang yung kanilang stand, no? Tapos chismosa talaga si Tulfo, mga kababayan, Erwin, no? Mas malala pa kay Rafi, mga kababayan, no? Akala natin na worst na si Rafi Tulfok, mga kababayan, mas malala pa ito si Erwin pala. Satanas na talagang bendalo. Sabi niya, mga kababayan, mayroon daw dalawang disgusted na daw talaga sa majority. Nasusuka na daw, mga kababayan, sa pinaggagawa ng majority, kaya lilipat na daw sa kanila. Bakit hindi pa lumipat? Kung lilipat yan, matagal na sana. Tikisa na ito eh. At kaya yan ang nangyayari. Palagay ko, tuloy yung June 4 na Blue Ribbon Committee hearing. Sana nga. Antayin natin yan, mga kababayan. Palagay Dapat whole day, every day. At saka, mga kababayan, from dusk till dawn. ko, halos lahat ng ating mga kababayan panawagan na tawagin na yung 18 mga dating sundalo, yung mga retirado o resigned na sundalo na pilit na pinagtatakpan ng NBI, ng Senado nung nakaraan, no? Ayaw nilang marinig ang salaysay ng mga ito. Pinagtatakpan. Patungkol dun sa mga libo-libong maleta na punong-puno ng pera, ng bilyon-bilyong pera. Trilyon talaga, mga kababayan. Ng taong bayan. At mabuti naman, saludo ako kay Senate President Alan Cayetano at ginawa niyang priority yaang pagbukas. Kinalimutan Siyam na buwan pala, mga kababayan, no, ang lumipas na, no. Pinabayaan ni Lacson, mga kababayan. 3 beses lang siyang nag-hearing. Hearings ng Blue Ribbon Committee. Opo, sir, bago lang pulit si partner Admar. Tingin mo, sir, may papakulong, Yes, Admar. may papakulong lahat ng mga taga Cayetano majority Subukan nila. Mauubusan sila ng quorum, mga kababayan. bago Hindi magpa-function ang Senado. No quorum yan ang mangyayari kung ipapakulong nila lahat. po ang flood control investigation ngayon pong Huwebes kasi ngayong araw may nagpiyansa na po si Senator Jinggoy at may mga iba pang kaso na hinaharap itong mga kasama niya sa mayorya. Pwede nilang gawin yan, actually ginagawa na nila, yung tinatawag na weaponization of Sige lang, sa 2028, mga kababayan, makakalabas din yan. Makakalabas. the law. Hayaan against lang their nila yan. political enemies, against the opposition, against even media, yung mga nagpapahayag lang ng kanilang damdamin at kanilang opinion, di ba? Kinakasuhan din. Kinakasuhan. Lahat na lamang na kumokontra sa administrasyon ay kinakasuhan. Pero, unang-una, Ang kawawa talaga si Kibuloy, no? Naawa tayo kay Kibuloy, mga kababayan. Dahil talagang inoperate nila at wala talagang piyansa. Si Tatay Digong din. Wala din piyansa, mga kababayan, sa ICC. Admar, MJ, lagi ko nga Mabwisit sinasabi talaga sa itong mga bangag, kaibigan no? ko, senador, Mga bangag. sa new majority. Meron tayong Diyos na nakikita ang lahat, no? At Sana nga, mga kababayan, fast forward na. pangalawa, Pero minsan, mga kababayan, bad ending pa rin Kahit kahit may Diyos, mga kababayan, not always ang good ending, mga kababayan. Siguro ang na dito sa sa kabilang buhay na lang tayo gaganti. Hindi na, wag naman sanang mangyari, mga meron kababayan, na tayong ganyan. taong bayan na galit na sa sitwasyon ng ating bansa. Nagpupuyos na ang kanilang Galit na galit na. damdamin, no? Dahil sa hirap ng buhay. Yan talaga si Bangag. Kapag hindi yan, mga kababayan, bababa sa pwesto. Hiling natin sa, mga kababayan, men in uniform. Kapag sa 2028, hindi yan bababa, hindi na yan presidente. Kumilos na kayo ngayon, naiintindihan namin kayo dahil baka sabihin nila ba na, kayo ang nag-ano dyan? Kayo ang naghalal dyan? Pero, sa 2028, kung hindi pa rin yan bababa, promise us, pagtatanggol nyo ang taong bayan. Ayaw namin ng
diktador 2.0 na Marcos regime na naman. Kundi yung malalaman pa nila na kaya sila isa sa mga pinakamalaking dahilan kung bakit sila naghihirap ay dahil sa pagnanakaw, sa sobrang Yan may balak pa mag-extend the term mga kababayan, magnanakaw, visit. kasakiman ng ating mga sakim. leader. No, so palagay ko, tingnan natin, Tingnan natin. Talagang siguro gagawin nila lahat ng pwede nilang gawin. Pero hintayin naman nila ang silakbo ng damdamin ng Silakbo! taong Opo, Sir Lito, si Admar po ulit ito. Admar! Yes, Admar. Yung power Admar! struggle po dyan ngayon sa Senado. Ito ba Di ba partner kayo ni TP dati, Admar? Buti naman at hindi ka na na-recruit ni TP, ha? Buti naman mga kababayan. Kalaban na kayo ni TP ngayon, no? Mukha. Pero yung mga kababayan yung pa sila ni TP. Binabara-bara din si Admar ni TP Buti naman Admar, no? At nawala na yung na yun mga kababayan. Thinking panot. may kaugnayan sa impeachment or dahil dito sa nakaambangan na muling pagbubukas ng investigasyon sa flood control? Saan kaya sila nababahala? Kung nababahala man sila? Alam mo, Admar, yung impeachment, hindi na yung issue ng whether mako-convict o maa-acquit si Inday Sara. Miski na yung mga kalaban ni Inday Sara, miski na yung tinatawag nating diehard Duterte haters. Alam nila na hindi mako-convict. Pero, yan mga kababayan, kaya binabraso nila ang Senado ngayon dahil gusto nilang mag-charter change. Hindi sila natatakot sa eleksyon dahil ang kanilang isip na ngayon mga kababayan, nakatatak na sa kanilang mga gamunggong mga isip, itong mga buaya, wala ng eleksyon. Yan mga kababayan na. Yan ang dahilan. Sa kanilang pananaw, mas basta't sa Duterte, walang ginawang tama yan at dapat mawala yan sa takip na sa balat ng lupa, no? Mas pipiliin pa nga nila. Isipin mo mga kababayan ha. Mas pipiliin pa nilang mag Marcos forever na kaysa manalo si VP Sara. Kasi karamihan dyan mga kababayan, mga NPA, nakikinabang sila mga kababayan kay Bangag. Nagagamit pa sila NFA kasi Miski sila, inaamin nila na ang realidad, no, ay hindi kayang kunin ang 16 na boto para mag-convict kay Inday Sara. So, hindi yan ang punto de vista nila. Ang Punto nila de vista. gusto ay i-demolish ang reputation at integridad ni Vice President Inday Sara. Yun lang. In the hope na bababa ang kanyang mga numero. Bababa ang baba ni Renato Babalu. Para Kung presidente na si Sara mga kababayan, yan, si Babalu Reyes, aktibo na naman yan. Di ba, nagmistulang pipi si Renato Babalu ngayon, no? Nahimik. Kapag si Sara na, mag-iingay na naman yung bunganga ng Babalo na yan. vulnerable na siya pagdating ng 2028. Pero awa ng Diyos, hindi ganun na nangyayari. Ang nangyayari, lalong nananalig ang tao kay Vice President Inday Sara. So, given that, kung yun ang ating predicate, ano ang dahilan kung bakit talagang Magkano ang dahilan? pilit na gusto nilang Magkano ang dahilan? Yan ang tanong. mapalitan na muli ang liderato ng Senado. Yun ay yung Blue Ribbon Committee hearings. Yun ang pinaka-importante. Sapagkat Dahil 3 beses sa 9 na buwan, abnormal lang mga kababayan. talagang Abnormally, idiotness na. Tapos gusto na yung papirmahan na. Tapusin na mga kababayan, 3 hearing lang si Lacson. What a joke. kinalkal mo ang surface ng mga ebidensya at inalam mo talaga kung yung mga testimonya na mahalaga, yung mga ebidensyang mahalaga ay iyong maisiwalat sa taong bayan in the full light of day, wika nga, talagang yun ang kinatatakutan ng kasalukuyang administrasyon. Pero kanilang pinagmamalaki na sa kanilang nag-umpisa yung paglaban sa korupsyon. Bakit pipigilan nila yung pagbubukas Bangag! itong Senate Bangag Blue lang Ribbon nagsabi Committee niyan. investigation? Admar, lumang tungtugin na yun. Sila nag-umpisa. Sila nag-umpisa. kaululan. Kapag sila nag-umpisa at talagang seryoso sila, matagal nang nakulong. Siguro kalahati ng buong kongreso nakulong Kalahati. Hindi lang kalahati. Almost all. na at marami pang iba, yung mga leader, yung mga
cabinet members na involved dyan, no? Siguro nakulong ng lahat yan kung seryoso sila. O seryoso, Nakita- pati si Marcos kulong na rin. Kita naman ng taong Pati si Marcos kulong na rin, mga kababayan. Kung bayan, seryoso talaga. pinagtatakpan Kung talaga sineryoso. Hindi eh. Budol lang eh. nila ang katotohanan dahil aabot sa kataas-taasan siguro. Pero hindi po ba nagamit na nila kung sinisiraan nila ang isang Duterte? Di ba nagamit na nila yung ganyang klaseng formula, Sir Lito? Wala na silang ibang way eh. Hindi naman nila kayang magpakitang gilas dahil unang-una, mga kababayan, yung good governance is talagang katangian yan. Wala silang ganyan. Oh, sa totoo lang, walang ganyan ang mga bangagers, mga kababayan. Kaya the same old strategy, mga kababayan, na nadisgrasya na sila at tinadisgrasyahan, mga kababayan, ng mga dilaw na dati. Ang manira, hindi na natuto. Yan ang totoong mga kababayan. Tawag sa mga ganyan tao, hindi na natuto. Na-slide sila sa the same banana peel. At hindi ito naging matagumpay? Hindi naging matagumpay dahil nakikita naman natin sa survey ratings, no? Pero existential na yan wika nga, no? Para sa kanila, existential hindi crisis. nila matanggap dahil nga sa dami ng mga pang-aapi, sa dami ng mga abuso na kanilang nagawa, no? Hindi nila maubos maisip papaano na pag si Inday Sara ang naging pangulo. Papaano na kung Goodbye na sila. naman ang usigin at may karapatan Goodbye na naman sila. at matuwid namang sila iusigin. Matuwad na daan. Tingnan mo yung ginawa nila kay Pastor Apollo, 'di ba? Kay Buloy. 'Di ba yung nagpupuyos ang damdamin ng mga taga Davao at ang mga milyon-milyong mga adherents ng KOJC dahil do sa ginawa yung inhumane hindi ba? Kawawa, no? Si Kibuloy, no? Si Presidente Marcos Invento lang ni, mga kababayan, virus, lahat. Tapos, ayun, mga kababayan, wala nang piyansa. Dismissed na yung ibang kaso nga, binuhay na, mga kababayan. Senior, hindi ganun no? So ngayon, ewan ko, lahat natapos yung ginawa nila kay Pangulong Rodrigo Duterte, pagkamat alam nila na napaka-popular ni Pangulong Duterte. No? Bangag At yung basta mo na Tripping ng bangag nakikidnapin ng isang dating Pangulo, Tapos, yun pa, mga kababayan, yung mga taong yun ang siyang tumulong sa kanila na manalo sila, mga kababayan, na ilagay sila sa 80 pwesto. anyos na actually. Wala talagang, mga kababayan, traidor talaga. 80 years old na nga last, di ba? Walang kwentang mga bangag, Hindi mga... ba? I mean, para sa Pilipino, yung simpatya lalong umigting, no? Kay Pangulong Duterte at by extension kay Vice VP President Inday Sara Duterte. At around Samantala, dito tayo, mga kababayan, sa magandang diskusyon ni Ka-Eric at Doc Laura Lauren Baloy. around 6 this morning, around 20 to 30 agents from the NBI and CIDG arrived at our home requesting to conduct a search, mama, papasukin nila, in connection with a warrant reportedly intended for Senator De La Rosa. I asked if they had a warrant specifically authorizing the search of our property. I was told it was not necessary. Despite my reservations, ma'am, ito yung exactly sinasabihan mo si Torre. Di ba, ma'am, naalala ko to Wala kang kasing sama na papasok ka sa pribadong pagmamayari ng religious organization, peke at questionable warrant of arrest mo, wala kang search warrant. Ang sagot niya, para naman tayong iba para doon na kayo sa korte mag-question, alam na natin yan So this kind of this kind of mentality is now being displayed by another monster created by Marcos in the persona of Matibag sa loob ng NBI. Ito mamang ang sabi ng nagpadala ni Choli Abilia Cabanban. Despite my reservations, I allowed the search to proceed. I understand these agents were acting under orders. And I also knew resisting could easily be misconstrued as having something that I hide or we hide. I cooperated fully and answered all their questions truthfully. Yes, I admitted that I am close to Senator Bato when I was asked. Also, when they asked about General Aplaska, I answered yes, without hesitation, even under pressure and even under insinuation
that I already feel intrusive in harassing us, I will never deny the people I consider true friends. Ma'am, your reaction to this na exactly the way Torre was framing na ang arrest order at ang search warrant can be interchanged as a license to intrude and terrorize people in their own abode, sa kanilang tahanan, sa kanilang pagmamay-ari. Bahala ka na magreklamo sa korte. Iyan ang aming interpretasyon. And this is the way the monster of Matibag right now is doing the dangerous attack on the rights of the people using NBI upon orders of Marcos, Ma'am Lorraine. You know, the greatest minds, no, in political science, si Hobbes, he had this, he called the government a leviathan, no, monster, malaki, Monster. very powerful, di ba? And that word comes to mind now. Kasi lahat ng inaaral natin noon sa eskwela, it's coming alive now. No? Nakikita mo na yung gobyerno ngayon napaka-abusado. Ubod, talagang ang bigat ng kamay at talagang pinagbubuhat ng kamay ang Pilipino, di ba? So yung kung anumang power meron sila, kasi what Torres said to me, no, was nung sinabihan ko siya na ikaw mula't simula wala kang ginawang Yeah, tama. that's the Like worst. what? Sabi niya gano'n, habang naka full gear siya, wala kang search warrant. Tapos sabi niya, ikaw naman, matanda na tayo, hindi naman mahalaga yun. And then you know what? What's funny, Eric, no, mga kababayan, sinabi ko yan during the Senate hearing. And then he denied it because this liar, Torre, thought it was going to be his word against mine. And then I said, there's a video of it. And then he said, ay nako, went like that because he was denying it. So parang he was brushing it off, di ba? So these people of Marcos, no, itong mga abusado, mga putayan yan, no, talagang yung Leviathan na pinag-uusapan natin, yan na sila. No, kaya nga no, yung si PRRD noon, i-case study natin si PRRD kasi napakahusay niya humawak ng kapangyarihan, no, hindi niya ginamit para pagbuhatan tayo or para magnakaw or lalo't-lalo yung sa kanya ang Pilipino, parang bulaklak sa kanya yan, parang alagang-alaga niya, hindi pwedeng sigawan, hindi pwedeng abusuhin, wag niyang pabalik-balikin, pagsilbihan natin, ganyan. Very caring talaga si PRRD kasi hawak niya yung kapangyarihan ng Pangulo, malaking kapangyarihan yon. In effect, lahat kami, we took our cues from him. No? Walang abusado kasi he hated it. So, itong si Bongbong Marcos, abusado, pasista, di ba? So, ayan, tingnan mo si Melvin, si Chiquito, tingnan mo sila, ang yayabang, di ba? Nakakadiri talaga. There's not one of them that I admire. Zero, none. Anybody that's associated with Marcos just makes me vomit sa pagkayabang, sa pagkaabusado. Kasi nga, yung kapangyarihan na yan, dapat maliwanag sa'yo, pag ikay nasa gobyerno, hiram lang yan. At ginagamit yan para sa pagsilbi ng tao, matibag, gago. Hindi yan ginagamit para mang-abuso, katulad ng ginagawa mo. I agree. And Ma'am Lorraine, speaking about abuso, mayroon pa siyang pahayag na as if he is the law. As if he is... Yeah, ang sabi niya, kami ang pwedeng magpatupad ng batas. Kaya kami ang may karapatan kung ano ang batas na dapat ipatupad. So para sa kanya, ma'am, kung anong interpretasyon niya, yun ang batas. Wow. Nakalimutan niya, ma'am, na ang korte Bobo. may active live case pa ang issue na ito sa Korte Suprema. So ang pagkatarantado at pagkabobo ni Matibag, kahit abogado siya, dahil ang kanyang utak ay baluktot upang pagsilbihan ng sobrang sipsip niya kay Marcos Jr. na manatili sa poder at pagtakpan ang mga ginawang katarantaduhan sa pagnanakaw sa kaban ng bayan, binabaluktot niya ang batas. Una sa lahat, Ma'am Lorraine, mga kababayan, only the court can interpret the law. The Senate, the Congress, they may pass the law. But in terms of interpreting the law, how it is to be implemented, and ano ang rules about the law, the court only. Lalo na ang Korte Suprema pagdating sa saligang batas. Si Matibag po at si Marcos, sila Trillanes, ang DOJ, ang Office of Solicitor General, walang respeto sa batas at sa korte. Bakit? Active case ang kay Senator Bato de la Rosa na issue of constitutional question on the existence
and validity of the ICC warrant. Active case on deliberation. Hindi nila maantay ito at para sa kanila baliwala yung opinyon ng Korte Suprema basta kukunin namin si Bato de la Rosa. Yan ang mentalidad ngayon ni Matibag coming from Marcos Jr. na wala siyang kinikilalang batas. Di bali na, ganun din sabi niya, di ba, sa KOJC. Kahit may order ang korte dyan na huwag pasukin ang KOJC Yes, doon sa yes. Regional Trial Court, papasukin natin yan kasi yan ang dapat nating gawin. As Yung if siya ang batas. Ma'am Eric, Lorraine. yung TRO, hindi niya Ayun. tinapon niya, di ba? Di ba ma, may TRO sa Regional Trial Court sa Tagum Yeah. at pinapahold ang operation. Ang sagot ni Torre, well, that's only at Regional Trial Court. Our order came from the higher ups in authority. It can be challenged, so let them challenge in court. Yun din ang sinasabi ni Matibag. Ang order namin ay ang korte ng ICC ay korte. So therefore, ang arrest order ay valid. But the court does not rule yet on this, and Matibag is not the court, but itong si Matibag ay akala niya siya ang batas, siya ang korte. At yan ay nanggagaling dahil tinotolerate at pinag-uutusan siya ni Marcos na gawin ang katarantaduhang ito equivalent to acts of state-sponsored terrorism against ordinary people. What was that you said earlier, Eric? What was that you said yung before yung kay Matiba? Ay, kay si Torre, no? Si Torre, you were saying. No, ay gusto ko i-underscore yung kung bakit ganyan si Matibag. Bakit ang lakas ng loob? Kasi nga he gets direct orders Correct. from Marcos. That's it. It was already stated by the sister of Bongbong Marcos that the NBI agent told her, personally ordered na arestuhin si Bato. At all Diba? costs. Kahit at Yeah. all costs, no? Kahit may mamatay. Ngayon din. Ngayon Diba? din. Ganun siya, no? Ngayon din. So yun, pero yung kagandahan kasi dito, ewan ko ba't puro kagandahan nakikita ko. Yung nakikita ko dito, because it's really costing us so much. Diba? Masyadong masakit itong ginagawa ni Bongbong Marcos sa Pilipinas. Ma'am, Pero- can I have a 1 minute? Rejoin there, please. Go ahead. Break na, ma'am. Yeah. At si Matibag, ma'am, diniklara niya unilaterally si Senator Bato de la Rosa as armed and dangerous. Grabe. And this is a Grabe. death sentence order. Go ahead, Ma'am Lorraine. Grabe. Armed and dangerous ang senador ng Republika ng Pilipinas. At pinakansila ang duly licensed firearm ni Senator Bato de la Rosa sa PNP. Go ahead, Ma'am Lorraine. It's really martial law na talaga. So yung I was saying, no, yung kagandahan dito is that we should learn from this, 'di ba? Nakikita natin ngayon na kapag ang kapasidad ng estado na mang-abuso, grabe, Yes. 'di ba? Kasi Yan ang tama. kunyari yung example namin nila Eric, no, yung experience namin kay Diwata, kay Nicolas Torre, wala kang search warrant, no? Tapos may TRO, pinapatigil siya ng korte. Sabi niya wala yun. He Yeah. ignored it, 'di ba? And what can we do? Siya yung may barel, Yes. 'di ba? Correct. Siya yung may mga pulis. So ganun din ngayon. Si Matibag ganun din. Kung anong sinabi niya, biro mo armed and dangerous daw, 'di ba? Tapos gusto niyang arestuhin, gusto niyang kahit na hahalugugin niya, walang search warrant, walang anything kasi may baril siya. 'Di ba? So ano ang laban ng gobyerno ng taong bayan sa ganitong kaabusado na gobyerno? Alam mo, iisa lang ang sinasabi ng maraming political theorists, no, political scientists. Dapat ang tao lumaban. Ganon Yes. ang sinasabi. Hindi pwedeng hindi ka lalaban kasi sa isang gobyernong abusado, bawasakin kayo. Pwede kakainin tayo ng buhay ng mga abusadong yan. So hindi yung kung gusto natin ng bansa na yung inaasam-asam natin na bansa, pinaglalaban 'yon. No, ipinaglalaban 'yon at saka yung mga magagandang bansa, yun yung mga bansa na malakas ang taong bayan, marunong lumab. Kaya tayo pinatatahimik ni Marcos, pero hindi tayo dapat tumahimik. Kasi si Bangag, si Marcos, no, si Matibag, yan, si Torre, meron silang barel. Si Marcos may AFP, may PNP, may pera ng taong bayan, resources, very powerful. Tayo boses lang at saka alam nyo ba na ang boses natin ay sagrado? Sagrado ang boses ng tao at hindi tayo dapat pinapatahimik kung kaya't ang karapatan, no, that freedom of expression
is the highest and the most sacred of expressions. At marami ang pinatay dyan. Kami, lumalaban kami. Ilang kaso na ito, di ba? Bakit ka hindi na lang tumahimik, di ba? Yan yung tinasabi ng aking mga kapatid sa akin. Can you please tone it down? No. It's so important, my understanding of all of this and how I feel about this. And yun yung sinasabi ng pag nagbasa kayo ng maraming libro, sagrado ang boses ng tao, sagrado ang opinion mo. Huwag kang tatahimik, magsalita ka. At napakaganda kasi nagsasalita kayo, nakikita ko sa online talagang Eric, Grabe. may sinabi si Erwin Tulfo na nagbida-bida ang gago, 'di ba? Kasi kailangan niya i-earn yung kanyang maleta, 'di ba? So nagbida-bida. Tsaka meron siyang fino-force na narrative na heroic yung pag-walkout niya, 'di ba? So preserving the integrity of Senate. Tapos out of 107,000 emoticons, no, responses, around 80%, 75 to 80% tumatawa. And then, number 2, he turned off the commenting. Very good. That's power. That's power kasi pinatahimik natin ang putang inang yan. Di ba? Pinatahimik. Yes. Shut up, Erwin Tulfo, you're a fucker. Diba? Yeah. So, malaking bagay yun. In other words, na-flex natin yung power natin pag hindi tayo tumatahimik at sabay-sabay tayo. Kasi hindi pwedeng mag-isa ka lang. Hindi pwede. Correct. At dyan natin ma-appreciate minsan ang totoong pananahimik ni Lito Lapid, hindi siya nagmamarunong, hindi siya nagdudunong-dunungan, hindi siya nagmamagaling. Eric, So, pwede ba kahit sabihin sa sasabihin mo? Sabihin, kasi ang ginagawa ni Erwin, alam ko na kung ano sabihin niya eh. Kasi pag hindi ka nagsalita, medyo nagdududa pa yung tao, tanga ba to? Pero pag nagsalita ka na, katulad ni Erwin Tulfo, ay tanga talaga. Tinanggal mo na yung tuda, di ba? Dapat tumahimik ka na lang para... Yeah, yun ang point. Yun ang point ko, ma'am. That you can appreciate Lito Lapid. Kahit na minsan naiinis ka, ba't namin sinasweldohan to ng milyon-milyon sa isang bawat taon. But you can appreciate an inch ng kanyang pag-preserve ng dignity ng pagkatao niya na hindi siya nagdudunong-dunungan. Hindi siya umiepal, hindi siya kupal, hindi siya balasubas. Tahimik lang siya kasi hindi talaga niya masusundan minsan ng mga diskusyon. At nawawala talaga siya. Inaamin naman niya. Pero sinusubukan na niyang aralin. Diba? Oo. He knows that he Oo. doesn't know. Mahalaga yun. Yes. Hindi siya pretentious.